Isang tindera ng kape ang gising tuwing gabi, hindi lang dahil sa kanyang ibinebenta, kundi sa sakit na 11 taon na niyang daladala. Isinuko niya ang kanyang mga anak sa mga magulang niya sa Zamboanga dahil hindi niya kayang buhayin ang mga ito dito sa Maynila. Bakit sila nahiwalay sa'yo? Pinakuha ko po sa nanay ko dahil po sa hirap po ng buhay, palipat-lipat po kami ng tirahan. Tapos yung asawa ko po nagluloko. So hindi po ako makapagtinda ng gabi. Ang dalawa niyang anak noon ay nadagdagan pa ng kambal. Kaya't para makabuelo sa laban, ang 4 na niyang mga anak, kailangan munang ipaalagaan. Gaano kasakit sa isang ina ang magluwal ng mga sanggol para mawalay sa isa't isa? Pero gabi-gabi ko po noon, hindi ako makatulog sa kaisip sa kanila. Kasi 9 months pa lang. 9 months pa lang po. Hindi po sila naglalakad. Ang tanging paraan para makita ang mga anak ay mga larawan. Magdudulot sa kanya ng kaunting ngiti na mapapalitan ng lungkot dahil sa kanyang mga kakulangan. Pag pinipicture ng nanay ko, at napadala sa akin yan, doon ko nakikita. Pag nakita ko po yun, doon naman po ako nag-umpisang iyak na iyak. At nang di na niya makayanan ng pangungulila, nagsikap siya para makaipon, nangutang kung kailangan, hanggang sa tulong ng kanyang biyanan, makuha ang kanyang mga anak. Ngunit 2 lang sa 4 na anak ang kanyang naibalik sa piling niya. Kasi po, ginuha ko na po yun. Kasi nagbibigay yung biyanan ko para pamasahe. Kaso lang, ayaw ng tatay ko dahil namatay na nga daw yung nanay ko. Kukunin ko yung kambal, wala siyang kasama sa bahay. Bali yung anak ko na lang yung kasama niya magsasaka, kung saan-saan pumunta. Ngunit sa paglipas ng taon, iba na ang kwentong nakakarating sa kanya tungkol sa buhay ng kambal niya sa probinsya. Chat sa akin na kailangan makuha mo na dito kasi ayan, inuutos-utusan tapos tagabantay ng mga anak nila. Ayun po, doon paggabi po iniisip ko, at ganun. Yung panganay, pangalawa ko sa bahay, parang wala lang mag-aanong trabaho kasi nag-aaral pagdating ng bahay. Doon, mga anak ko, utos-utusan, magigib-igib, parang hindi ko Masakit para masakit sa'yo. isipin po. Hindi rin sila makapagsumbong sa'yo. Yes, opo, kasi wala naman sa cellphone eh. Opo. Kaya't lumapit si Gina sa ating munting programa para tulungan siyang aksyonan ang pangako niya sa kanyang pamilya, sa anak niyang kambal na naiwan sa Zamboanga. Mahal ko kayo. So, sa hirap lang po kasi ng buhay kaya nandyan kayo eh. So, pero may pagkataon din na magkita tayo. Magsama-sama. Kahit sabihin mo, nagdidili lang tayo na asin. Basta magkasama. Oo, ganun. Siguro masaya. Masaya siguro yun. Magkasama kami lahat. Nanay Gina, Kuya Alan, maligayang Pasko ng pagkabuhay. So ang heart mo talaga gusto niyong magkaroon ng reunion talaga. Opo. Gusto mo talagang makapiling at makasama yung mga anak mo. Opo. Kung nanonood sila ngayon, anong sabihin mo sa kambal? Mahal na mahal ko po sila. Kahit sa malayo ako, pero sila po iniisip ko lagi. Walang araw, walang gabi na iniisip. Makita ko po sila. Badamang pagmamahal ko sa kanila po. Hindi lang ina ang hirap. Malayo ang anak mo. Hindi pa ka naglalakad. Ay, nanguling kita ko sa kanila. Puntahan nga natin yon. Gusto ko malaman yung pakiramdam ng isang ina na nawawalay sa kanyang 9 na buwan na mga anak. Siyempre, may mga sinasabi ka sa isipan mo sa 2 bata, no? Humihingi ka ba ng tawad na sana'y maintindihan ka at mawawalay sila dahil sa hindi mo kayang palakihin sila dito sa Maynila? Sa edad nila noon, hindi pa sila nakakaintindi. Pero inaano ko, nak, doon muna kayo kay nanay ha. Kasi magtrabaho mo na si mama. Ganun po. Pag makaraso si mama, pupuntahan ko kayo doon. Pero hindi ko po napuntahan mga ilang taon din kasi yan na nga po, palipat-lipat, hirap ng buhay. Konti lang yung kinikita ng asawa ko, kaya
Wala ba akong pang ano ng pamasahe? So ilang taon na hindi mo nakikita ang mga bata? 11 years po. Ano ang dasal mo? Anong maitutulong po? Paano magagamit ng Panginoon ang Cayetano in action sa sitwasyon? Eh, yun po, sana po pakita ko sila, makasama ko sila, makapiling ko sila. Kasi sa probinsya po sila, minsan po, kumakain kami dito, iniisip po sila kung nakakain na ba, o anong ulam ba, o may baon mapuntang school. Nanay Gina, Kuya Alan, we would like to invite you na panoorin po ito, Nanay Gina. Panoorin natin. Nakapanayam ng Cayetano in Action with Boy Abunda ang ama ni Gina na si Tatay Joselito upang kumustahin sila at ang kambal na sina Cedric at Sergio. So una, sabi ko dito sa akin, isa na lang ako. Iwan mo muna dito ang 2 kambal sa akin. Nagpayag mo si Gina, sabi ko, kung ilang makapira na kayo doon, pwede naman nyo kunin dito. Si Hendrik at si Sergio, mabait sa akin. Kung ano ang inuutos sa kanila, sinusunod nila. Ang gusto kong sabihin sa mga apo ko mga kambal, mag-aaral sila ng mabuti para matupad nila ang mga pangarap nila. Hindi rin maiwasang alalahanin ni Tatay Joselito kung anong klaseng anak si Gina. Nang bata pa si Gina, pinaaral ko siya noon sa Tungawan. Mabait na bata yan, masunurin. Kung ano ang iutos ko sa kanya, sinusunod niya. Walang kasing sakit ang nadarama ng isang magulang na nalayo sa kanyang mga anak. Kaya naman, ito ang ating nais na aksyonan. Lingid sa kaalaman ni Gina, may inihahandang sorpresa si Kuya Larry at ang Alan Aksyon Agad Team para sa kanya. Ako po si Henry Marcelo, ang tatay ng 5 anak ni Gina. Papunta pong Zamboanga, Sibugay. Kasama ko po ang team ng Cayetano in Action. Ano sabi mo kay Gina kung saan ka papunta? Wala naman po kung sinabi. Basta may tumawag lang po. Ano nararamdaman mo? Papunta tayo doon. Masaya naman po eh. Patutuwa. Okay. Dito tayo. Ano, kinakabahan ka na ba? Excited na? Ilang sandali na lang, makikita na ni Henry ang kanilang mga anak. Sequence number 5 for departure. We'll be taking off in about another 10 to 15 more minutes. Thank you for your understanding. Bound for Zamboanga, all you guys for this ride to Zamboanga will be on board if you have your grand flight. Habang binabaybay nila ang daan patungong Zamboanga, Sibugay, nagkwento muli si Henry tungkol sa kambal. Sobra ko yung miss itong kambal na ay magsama-sama kami. Yung buhay nila, Buhay. paano? Oo. Ay makapag-aaral, makapagtapos. Yun lang nilid ko. Kung ano kaya kong ibigay. Oo. Nagpanan nila, tutulong sila sa akin, naunawaan ako ng mga anak ko. Oo. Kaya ayos ang buhay nila. At makabawi ako sa mga maraming taon na lumipas, hindi kami nakasama. At matapos nga ang ilang taong pagkakawalay sa isa't isa, naging madamdamin ang muling pagkikita ng mag-aama. Ano, kinakabahan ka na? Ay, hindi pwedeng uncarry. Ano lang yun, yung bote. Eh, ba si Kambal? Uy, si Kambal, oh!
Masaya po na tagal-tagal na panahon. Kasama ko rin dalawa kong anak po. Kasama ang kanilang lolo na si Joselito, lumipad na sina Cedric at Sergio papuntang Maynila upang makasama naman ang kanilang inang si Gina. Narito ang iyong kambal. Natupad ba yung pangarap ko?